Sa pag-iisip sa lalaking iyon, unti-unting naging maamo ang mga mata ni Arya. Pumasok ang sasakyan sa Manor at nakita niyang napapaligiran ng mga bulaklak ang buong koridor. Nakasando si Allen at nagbabasa ng mga dokumento sa upuan. Nang marinig niya ang boses ng katulong ay tumingala siya at diretsong tumingin kay Arya na lumabas ng sasakyan. Inabot niya ang mga dokumento sa gilid at nag-order ng ilang. Lumakad siya gamit ang mahahabang paa. Pagod ka na ba? Bahagyan niyang ibinaba ang ulo niya at hinawakan ang kamay niya. Tapos, magkatabi siyang naglakad papunta sa dining table sa Manor. Hindi ko alam kung kailan kayo babalik, kaya naghanda lang ako ng mga pampaganan. Nang makita ang mga masasarap na pagkain sa mesa, lumambot ang puso ni Arya. Ang isang lalaki na parang emperador ay hindi lamang naglakbay sa dagat upang samahan siya, ngunit inihanda din ang mga ito ng masinsinan sa bawat oras. Hindi lamang niya madala siya upang makita ang kasaganaan ng mundo, ngunit maaari rin niyang bigyan siya ng lubos na pangangalaga sa kanyang buhay. Sa mundong ito, nasaan man siya, palaging may ganoong tao na ituturing siyang isang kayamanan. Bahagyang namula ang mga mata ni Arya. Itinapon na niya ang lahat ng alalahanin at pagod sa kanyang trabaho. Sa sandaling ito, gusto lang niyang maging babae niya. Allen ni. Lumingon siya at tumingin sa kanya. Lumapit siya sa tenga niya at mahinang sinabi. Nagliwanag ang itim na mata ng lalaki. Hinilan niya ang balikat ni Arya at seryosong nagtanong, sigurado ka? Hindi sumagot si Arya sa mga salita. Ang kanyang malinaw at mapagmahal na mga mata ay naipaliwanag na ang lahat. Hindi niya kailangan ng panahon para patunayan na si Allen ang tunay niyang lalaki. Nais niyang ganap na mapasa kanya. Ayaw niyang pasanin ng mag-isa ang lahat ng tinik. Naniniwala siya na ang lalaking ito ang makapagbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Mula nang ikasal siya, siya na ang nagbigay kay Arya ng katiwasayan. Ayaw niyang maghintay pa siya. Okay. Inilabas ng maninipis niyang labi ang salitang ito, naiwan sina Luna at Julia na kumain sa hapagkainan ng Manor. Binuhat niya ang kanyang bagong kasal na asawa at pumasok sa kwarto. Ang maamong titig nito ay tumingin sa mukha niya, handa ka na ba? Inipon ni Arya ang kanyang lakas ng loob at pinigilan ang tensyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Niyakap siya nito ng mahigpit. Dahil sa iyong pagmamalasakit at pagmamahal, kaya kong mabuhay ng masaya. Maliban sa iyo, ayoko nang makasama ang sinuman sa buong buhay ko. I really like you, kaya pakiramdam ko kailangan kong gawin ito. Puno ng determinasyon ang mukha niya. Wala pang sandali na mas kinakabahan siya kaysa ngayon, ngunit inaabangan din niya ito. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pinahintulutan ang anumang mga dumi na maihalo dito. Gaya nga ng sinabi niya, kapag nagsimula ito, hindi ito magtatapos ng madali. Hindi niya pagsisisihan na gawin ang hakbang na ito. Si Allen ay nalubog sa kanyang madamdaming pag-amin. Dahan-dahan siyang yumakap sa baywang niya at marahang hinalikan sa labi. Kanina pa kita hinihintay. Ang kanyang pagnanasa ay walang pag-aalinlangan na ipinakita sa kanyang harapan. Ang temperatura ng kanilang katawan ay unti-unting tumaas, ang kanilang paghipo at panginginig ay nagpalakas ng pakiramdam na ito. Binuhat ni Allen si Arya sa kama at sinimulang halikan siya ng mapuso. Noong una ay medyo malumanay pero habang tumatagal ay mas nagiging marahas ang halik niya. Hindi na siya nakontento sa halik kaya humiwalay ang mga labi nito sa labi niya, at dahan-dahang gumalaw pababa sa kahabaan ng makatarungang liig nito patungo sa katawan niya. Ang hindi maliwanag na kapaligiran sa silid ay tumagos sa hangin. Maririnig sa kwarto ang mabilis nilang paghinga. Bahagyang napangiwi si Arya nang pumasok si Allen sa kanyang katawan at nakakuyom ang kamay na nasa likod ni Allen. Allen, masakit di. Relax, after some time magiging okay din ni. Ibinaba niya ang ulo niya at bahagyang hinalikan. Puno ng pawis ang kanyang noo nang tumulo ang pawis sa kanyang mukha at dumapo sa balat ni Arya. Ang araw na ito ay puno ng kaligayahan at kagandahan. Napasandal si Arya sa kanyang dibdib at nakapulupot sa kanila ang kumot. Napatingin siya sa mukha ni Allen habang mahina niyang tinatawag ang pangalan nito. Allen ni. Dumausdos ang daliri nito sa manipis nitong labi. Sa susunod na segundo, siya ay nahuli niya. Napabalikwas siya at pinigilan si Arya. Mukhang hindi pa kita nauubos sa sukdulan. Ilang beses pa niyang gustong gawin iyon pero natatakot siya na baka masaktan nito si Arya.
Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang unang pagkakataon at hindi niya ito matatanggap, kaya nag-aatubili siyang tumigil. Hindi niya akalain na ganito pala kasigla ang munting demonyong ito. Sexy na umiti si Arya at marahang hinipan ang kanyang tenga. Napabuntong hininga, nagdilim ang mga mata ni Allen. Sumandal siya at muling bumagsak sa kaguluhan. Ngayon hindi lamang ang kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa ay pinaghalo, na gumagawa ng isang hindi mapaghihiwalay na buklod sa pagitan nila. Kinaumagahan. Iminulat ni Arya ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakayakap siya kay Allen at nakatingin ito sa kanya. Nakalabas sa hangin ang kalahati ng kanyang itaas na katawan. Ang kanyang kakaibang kaakit-akit na balat ay nagpangiti sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang aking lalaki ay napakaganda. Maganda? Umalingaw-ngaw ang malamig niyang boses at bahagyan niyang tinapik ang ilong ni Arya. Kailangan mo pa ring panoorin ito habang buhay, basta't hindi ka magsasawa. Ngumiti si Arya at niyakap siya pabalik, hinding-hindi ako magsasawa. Ang magising sa kanyang mga bisig at makita ang unang sinag ng sikat ng araw, ay nagparamdam kay Arya na ang kanyang buong buhay ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Matapos magpalipas ng madamdaming gabi ng pag-ibigan, bumaba ang dalawa para sabay na kumain ng almusal. Nanatili ang matamis na kapaligiran sa kanilang paligid. Arya, there is something. Lumapit si Julia at may gustong sabihin pero tumigil. Magsalita ka. Tumingala si Arya at sinabing. Ibinaba niya ang chopsticks sa kamay niya. Ang production team ng Behind the Scenes ay magsasagawa ng munting party ngayong gabi para ipagdiwang ang tagumpay ng paggawa ng pelikula. Iniimbitahan kanila sa D. Sa normal na kalagayan, hindi madaling tanggihan ang ganitong uri ng imbitasyon, ngunit dahil isa rin si Caroline sa mga imbitasyon, sabay silang dadalo ni Daniel. Saglit na nag-isip si Arya, tumugon ka sa kanila, pupunta ako doon sa oras. Hinangaan ni Julia ang katapangan ni Arya at nagmamadaling pumunta para maghanda. Umupo si Allen sa tabi ng sinabi at tumango bilang pagsang-ayon, magaling. Bumiti si Arya at sadyang sinabing may kalokohan, hindi ka ba natatakot na mabuli ako kapag lumabas ako? Nang marinig iyon ng lalaki, sumimangot ang lalaki, meron bang pwedeng mangbuli sa iyo? Noong una, nag-aalala siya na maraming mahihirapan sa shooting this time, pero unti-unti niyang na-realize. Si Arya ay isang makatuwiran at emosyonal na babae. Malinaw na naiintindihan niya kung ano ang gusto niya. Dahil dito ay lalo siyang nalibugan sa personal nitong alindog. Matapos makatanggap ng balita na lalabas si Arya, inutusan ni Caroline ang kanyang katulong na ihanda ang pinakamagandang damit para sa kanya. Dapat niyang ipakita sa lahat na siya ang pinakamaliwanag na bituin. Nang gabing iyon, nang bumukas ang pinto ng piging, nagsuot si Caroline ng napakarilag na mahabang damit at hinawakan ang braso ni Daniel habang dahan-dahang pumasok sa pangunahing bulwagan na may matamis na ngiti. Director Parker, kaya kayo ni Caroline. Naghahanda kami para magpakasal. Tinapik ni Daniel ang kamay ni Caroline. Napagdesisyonan na niya ang bagay na ito. Dahil nakipaghiwalay na siya kay Arya, kailangan niyang magbigay ng paliwanag kay Caroline. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, wala na siyang pakialam sa ilang taong relasyon nila ni Arya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Arya kasama sina Luna at Julia. Hindi halata ang simpleng pananamit ni Arya, pero bagay na bagay ito sa kanyang ugali. Ang kahinahunan ng kanyang mga galaw ay hindi nagawang igalaw ng mga tao ang kanilang mga mata. Tumingin si Caroline sa mga mata ni Daniel at tumingin kay Arya. Hinilan niya ang braso nito ng mahigpit. Arya, narinig mo ba iyon? Puno ng pulbura ang tanong nito. Ibinaba ni Davina ang champagne glass at naglakad sa harap ni Arya. The past has passed. Sa hinaharap, sila ay magiging isang pares at si Caroline ay magkakaroon din ng matatag na posisyon sa entertainment circle at magiging bagong reyna ng pelikula. Pagpalain mo sila, tama ba? Napatitig si Davina sa mukha ni Arya at gustong makita ang masakit na ekspresyon nito. She spent all her efforts to go against the company para lang maapektuhan ang atensyon ni Daniel. Now that she knew na engaged na sila, dapat ay napaka hindi komportable. Kahit gaano kasikat ang isang babae, kahit gaano pa siya ka-successful, dapat may lalaking handang alagaan siya sa tabi niya. Napakaswerte ni Caroline sa pag-ibig ni Daniel, at ikaw at si Daniel ay nakatadhana na walang kapalaran.
Sa hinaharap, sa kumpanya, sana ay mapanatili mo ang iyong distansya mula sa kanya at huwag hayaang makita ka ng mga tagalabas bilang isang biro. Natigilan lahat ang mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na sila pala talaga. Nakasimangot si Jason sa gilid. Narinig niyang may nagsabi sa kanya, no wonder gusto ni Caroline na laging takpan ang kinang ni Arya kapag nagpe-film. Kailan sila engaged? Tanong ni Arya. Kamakailan lang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang kapaki-pakinabang para kay Caroline. Matapos may broadcast ang international reality show na ito, tataas ng husto ang kasikatan ni Caroline. Bukod dito, hindi naman masama ang performance ni Caroline na The River and One Dream score, kaya't napapanahon na lamang siya bago siya nanalo sa posisyon ng movie queen. Okay, maghahanda ako ng engagement gift para sa kanila. Kinuha ni Arya ang baso ng champagne. Ang walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha ay napakaningning. Binitawan ni Caroline ang kamay ni Daniel at naglakad papunta kay Arya. Alam kong hindi ka komportable. Hindi mo kailangang maghanda ng mga regalo, basta layuan mo si Daniel sa hinaharap. Masyado kang maraming iniisip. Hindi na interesado si Arya na makipag-usap sa kanila. Kalmado siyang tumalikod at sumabay sa pagkain kina Luna at Julia. Ngunit walang balak si Caroline na palayain siya. Nang matapos ang pagtitipon, pinigilan niya si Arya. Artista ka pa rin ng Brilliant Entertainment at malapit na akong maging may-ari ng kumpanya. Natalo ka na. Nawala ka ng tuluyan. Talagang nawala ka sa akin. Huwag nang mangarap na makakuha ng isang bagay na hindi sa iyo. Kung kinikilala mo ang iyong sariling posisyon, sasabihin ko kay Daniel sa hinaharap na bigyan ka ng pagkakataong magpatuloy sa pag-arte. Pero tandaan mo, hinding-hindi mo ako malalampasan. Sige, balik muna tayo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Tiningnan ni Daniel ng malambing si Caroline at saka iniangat ang ulo para tingnan si Arya. Napuno ng lamig ang mga mata niya, ang ibig sabihin ni Caroline ang ibig kong sabihin. Pagkabalik ng bansa, mas mabuting makipagtulungan ka sa mga kaayusan ng kumpanya. Walang pakialam na sumagot si Arya, bukod dito, may iba pa ba? Bagamat mahinahon niyang sinabi ang mga salitang ito, hindi ito komportable kay Caroline. Daniel, narinig mo. Mabait itong payuhan siya. Hindi pa rin niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Daniel kay Arya. Gumising ka na. Hindi na kita makakasama ulit. Kahit anong gawin mo para maakit ang atensyon ko, imposible. Sa paningin ko, si Caroline lang sa paningin ko. Sa kanilang mga mata, si Arya ay nasa sobrang sakit. Kaya naman wala siyang pakialam. Lalong naging proud si Caroline nang marinig ang sinabi ni Daniel. Pakiramdam niya ay tuluyan na niyang natalo si Arya. Luna, balik na tayo. Napakaingay ng lugar na ito. Ikaw. Naikuyom ni Daniel ang kanyang mga kamao. Pinigilan siya ni Davina, forget it walang pagkakataon si Arya. Pagbalik niya, turuan siyang mabuti ng mga alituntunin ng entertainment circle. Naayos ko na ang lahat. Lahat ng balita dito ay kumalat na sa bansa. Kapag na-broadcast ang programang ito, tiyak na sisikat si Caroline. Sabi ni Daniel at ipinulupot ang braso sa balikat ni Caroline. Sa labas ng pinto, huminga ng malalim si Luna, Arya, halos hindi ko na mapigilan. Masyado silang mayabang. Gusto ko talagang malaman nila ang totoo. Matagal nang nakilala ni Arya ang totoong mukha ng hamak na lalaking iyon. Nagkaroon siya ng sariling bagong buhay at pag-ibig. Paano niya nagagawang habulin siya ng walang humpay? Tumango si Julia sa gilid, ekspresyon ang kanyang pagsang-ayon. Hindi pa ito ang oras, mahinahong sabi ni Arya. Pasakay na sana siya sa sasakyan, nakita niya si Jason na sumusugod kasama ang dalawang katulong. Arya, sandali. Humihingal si Jason, luckily na abutan ko. Mayroon akong napakagandang balita para sa iyo. I wonder kung willing ka bang tanggapin? Inabutan siya ng kontrata ng assistant niya. Ang Decisive ay isang luxury brand na matagal nang pinagtatrabahuhan ng aming kumpanya. Gusto ka nilang anyayahan na mag-endorso ng isang limitadong edisyon na handbag ng babae para sa susunod na season at maging ang tanging tagapagsalita sa Asia. Ang tatak na ito ay mayroon lamang isang eksklusibong tindahan sa China. Bawat taon, ang mga limitadong edisyon na bag ay mabibenta sa loob ng ilang araw.
Bukod dito, ang presyo ay mataas. Ito ang paboritong tatak ng mga babaeng nasa itaas na uri. Ang pagkakaroon ng pabor sa tatak na ito ay isang magandang pagkakataon para kay Arya. I originally wanted to talk to you in detail during the gathering, but due to the people of Brilliant Entertainment, understand that are your personal matters. Bukod dito, napakaganda ng pagkakataong ito. Gusto kong ipakilala sa iyo na pirmahan ang kontrata ng mag-isa at ipaalam sa iyong brokerage agency mamaya. Alam na alam ni Arya kung gaano pambihira ang pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Jason, ito ay talagang magandang balita. Payag ka bang tanggapin ito? Naman! At gusto ko rin magpasalamat ng taos puso. Sa mga ganitong sitwasyon, handa kang tulungan ako. Inabot ni Arya ang kamay niya kay Jason at ngumiti. Magiging movie queen ka ulit sa Grand Slam. Makakamit mo pa ang mas malaking kaluwalhasyan. Isang karangalan ko na matulungan ka. Nakangiting sagot ni Jason. Halos mapasigaw sina Luna at Julia sa sobrang tuwa. Nang si Caroline ay patuloy na nag-endorso sa mga hindi sikat na produkto, tumayo na si Arya. Nasa kabilang hakbang ito. Ang kanyang taas ay hindi maihahambing kay Caroline. Kapag nalaman nila ito, malamang na magpitik sila ng mesa sa galit. Mag-aayos ako ng oras sa kanila. Salamat! Pinagmasdan ni Jason ang pag-alis ng sasakyan ni Arya. Mabuti na lang at hindi niya pinakinggan si Davina at pinalampas ang pagkakataong makatrabaho ang ganoong kagaling na aktor. Tumingin si Arya sa kalye sa labas ng bintana at napangiti. Inayos ni Daniel ang flight bukas. This time, madedelay na naman. I wonder kung papayag sila. Gusto ni Davina na manatili dito si Caroline ng ilang araw at mas makilala pa ang mga direktor at producer. Ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik muna ako ay para bigyang daan si Caroline. Gusto niyang i-announce sa domestic media na si Caroline ang female lead sa shooting na ito. Kung gayon ni. Tumingin si Julia kay Arya at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung hindi ako aalis, magkakaroon pa rin ang pagkakataon si Caroline na ipahiya ako. Siya ay magiging napakasaya. Walang pakialam si Arya sa mga salitang iyon ng walang kwentang panunuya. Ibabalik ko kaagad ang tiket sa eroplano, sabi ni Luna. Mas mainam na maghintay kasama sila hanggang sa may broadcast ang programa at makita kung gaano kagalit si Caroline. Ang iniisip ko lang ay masaya na ako. Julia, dapat mas marami kang alam tungkol sa tatak ng Dave. Dahil tayo ay magtutulungan, gusto kong gumawa ng sapat na paghahanda. Okay, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Pinabalik pa lang ni Daniel si Caroline sa kanyang hotel nang makatanggap siya ng tawag mula kay Luna. Galit siyang sumigaw, nasa mata mo pa ba ako? Paulit-ulit na tinanggihan ni Arya ang mga kaayusan ng kumpanya at hindi siya siniseryoso. Anyway, wala kaming masyadong trabaho sa bahay. Makakapag-relax tayo dito. Walang problema, tama ba? Pagkasabi noon ay binaba na ni Luna ang tawag. Lumapit si Caroline kay Daniel. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay niya. Kalimutan mo na. Talo na siya sa akin. Hayaan siyang manatili. Tingnan natin kung paano ko siya pinapahiya. Daniel, malapit na tayong magkanobyo. Ayokong mag-alala ka pa sa kanya. Marahan siyang sumandal sa dibdib ni Daniel. Gusto kong ako lang at ang anak natin ang nasa puso mo di. Gusto ni Daniel ang gayong masunuring babae. Niyakap niya pabalik si Caroline. Buhay man o patay si Arya, wala itong kinalaman sa akin. Habang hinahanda ni Davina ang daan para kay Caroline at dinadala siya sa hapunan kasama ang mga direktor, kinuha ni Arya ang kontrata ng Dev. Ito ay isang bagay na pinangarap at hindi maaaring tanggihan ng mga nakatataas sa Brilliant Entertainment. Makalipas ang ilang araw, na-broadcast ang Behind the Scenes. Bilang isang bagong-bagong reality show, mayroon ng 2 Eastern female artists na lumahok dito. Nakakuha ito ng maraming atensyon at naging uso. Napanood mo ba kahapon? Ang episode na ito ng Behind the Scenes ay nakunan ng husto. 3 beses ko itong pinanood. Napakahusay umarte ng aktres na iyon at napakaganda niya. Talaga? Hindi ko pa nakikita. Dina-download ko ito ngayon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dami ng pag-download ng Behind the Scenes ay lumampas sa bilyon-bilyong tao.
Ang mga talakayan sa mga forum at mga forum ng Tieba ay umuusbong. Ang mga segment ng napiling video ay muling naipost ng baliw sa internet. Nakatutok lahat kay Arya ang mga eksena. Siya ang naging kasing kahulugan para sa Eastern female artist. Ang napakaraming mainit na paghahanap ay naging sanhi ng kanyang pangalan na napakasikat. Ang atensyon ng programa ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Maraming direktor at producer ang gustong makuha ang contact information ng aktor, ang kanyang mukha at ang galing sa pag-arte, pati na rin ang kanyang pagiging mahinahon sa harap ng kamera. Nakaakit siya ng hindi mabilang na mga tagahanga para sa kanya. Ang katotohanan na ang programang ito ay makakapagdulot ng napakagandang tugon ay may napakahalaga sa mga aktor na nakikilahok dito. Naisip ni Caroline na tiyak na mapipigilan niya ang limelight ni Arya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magiging palaran ni Arya. Ang hot search list, forum, si Tieba ay walang pangalan. Parang si Arya lang ang naimbitahan sa shooting. Umupo siya sa harap ng screen at tiningnan ang ekspresyon ni Arya habang nasa interview. Kung titingnan ang kanyang pag-arte noong palabas, hindi niya maikakaila na mas mababa nga siya kay Arya. Isa pa, hindi maisip ang distansya sa pagitan nila. Ngunit hindi niya maamin ang pagkatalo ng ganito. Makalipas ang 2 araw, nagsagawa ng piging sa pagdiriwang ang mga namumuhunan ng behind the scenes. Bilang mga babaeng bida sa palabas, kinailangan ding dumalo ni Arya at Caroline. Binago ni Caroline ang kanyang karaniwang marangyang estilo at nagpalit ng mahabang damit na may mataas na kwelyo na may nakalabas na likod. Kasama ang maselang brilyante na pulsera sa kanyang pulso, siya ay tumingin matikas at maganda. Nakahawak pa rin siya sa braso ni Daniel at may matamis na ngiti sa labi. Sa kabilang side naman ay si Davina na sinamahan sila papasok ng venue. Naglakad siya ng 2 hakbang at nakita niya si Arya na kausap si Jason. Hindi ka pa nakakabalik ng China. Pagkatapos ay maaari tayong bumalik ng magkasama. Nakatanggap ako ng maraming endorsement at kailangan kong bumalik sa trabaho ng mabilis. Nais ni Caroline na bigyan si Arya ng isang pagpapakita ng lakas. Matigas pa kaya ang katawan mo? Dumausdos ang tingin ni Arya sa ibabang bahagi ng tiyan niya, kailangan mo pang magpahinga. Mumuso si Caroline at gaganti na sana nang pinalibutan siya ng 7 o 8 reporter. Agad siyang umiti at naghanda para makatanggap ng isang pakikipanayam, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanilang. Ang mga kamera at mikropono ay nakatutok lahat kay Arya. Miss Arya D. Napakaganda ng tugon ng programang ito. May sasabihin ka ba sa audience? Nagmamadaling dinala ni Jason ang mga security guard para protektahan si Arya habang naglalakad sila papunta sa main hall ng handaan. Iniwasan nila ang interview ng mga reporter at nakatayo lang si Caroline. Tinapik lang siya ng mga reporter at pumasok. Caroline, okay lang. Tinapik ni Daniel ang balikat niya. Hindi niya binigyang pansin ang mga balita sa internet at hindi alam kung ano ang nangyayari. Malamig ang mga mata ni Davina. Dahil sa itsura ni Arya, nagkaroon ng palakpakan at tagay sa main hall. Pumayag ang host sa kahilingan ng mga investors at inimbitahan sina Arya at Caroline na umakyat sa entablado. Ikinagagalak kong ipakilala ang dalawang ito sa lahat. Sila ay mga artista mula sa Brilliant Entertainment, sina Miss Arya at Miss Caroline. Halos lahat nakatingin kay Arya ang mga mata ng lahat. Hindi nila inaasahan na mas maganda at eleganting siya kaysa sa kamera. Ngunit wala silang malalim na impresyon kay Caroline. Hindi maganda ang acting niya. Isang tingin lang at napakapeke. Nilampasan ko lahat ng eksena ng itsura niya. Baka kasi bagong dating siya sa kumpanya nila. Gusto ng kumpanya na itali silang dalawa para magbenta. Kapag umarte siya, ang alam niya lang ay magpasilaw sa iba. Malayo siya kay Arya. Dahil sa mga talakayang ito, hindi na makababa si Caroline sa entablado. Naisip niyang sadyang pinaglalaruan ni Arya si Jason para ipahiya siya. She stared at Arya on the spot, didn't expect you to ruthless. Lahat kami ay artista ng iisang kumpanya. Anong silbi mo para sirain ako ng ganito? Ang pagbili ng mga tao dito para ipahiya ako, ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na paraan ay masyadong kasuklam-suklam. Ano? Malamig na sumimangot si Arya. Pakiramdam niya ay masyadong mayaman ang imahinasyon ni Caroline. Umasa siya sa lakas at hindi sa likod ng mga eksenang tulad nila.
Hinamak niya ang paggawa nito. Lahat kayo sa iisang grupo. Hindi ako dapat pumunta para sa ganitong klaseng aktibidad. Tinadyakan ni Caroline ang kanyang mga paa at bumaba sa stage. Nang makita ng mga mamumuhunan ang eksenang ito, nakipagpalitan sila ng ilang salita sa mga tauhan at lahat ay may mahigpit na ekspresyon. Hindi marunong sa manners ang aktor na ito. Lumapit si Jason at narinig niyang nagrereklamo pa rin si Caroline kay Daniel. Sobra naman ang mga taong ito. Dapat kinuha nila ang pera ni Ariad. Miss Caroline, lahat ng naroroon ngayon ay nakakita ng episode na ito. Nakita ng lahat ang iyong pagganap kasama si Arya. Ang iyong kasalukuyang mga aksyon ay napaka hindi propesyonal at hindi makatwiran. Simula pa lang ay pumanig ka na kay Arya. Sino ang nakakaalam kung may hindi malinaw na relasyon sa inyong dalawa? Masyadong ignorante ang mga salita mo. Sa iyong husay sa pag-arte, ikinalulungkot namin ang pag-imbita sa iyo na lumahok sa palabas. Isa kang ganap na transparent na tao. Maraming tao ang nararamdaman na ang iyong pag-arte ay kakilakilabot kapag nakita nila ito. Kalokohan ang sinasabi mo, di? Kalokohan. Tingnan mong mabuti ang mga komento online. Napatingin si Caroline sa mga taong nakapaligid sa kanila na masiglang nag-uusap. Nang makita niya ang bahid sa kanilang mga mata, ang kanyang puso ay nabaliw. Daniel, totoo ba ang sinabi nila? Siya ang pinaka-promising na artista sa Brilliant Entertainment at nakatanggap ng napakaraming endorsement. Paanong wala siyang kakayahan sa pag-arte? Siya ay ganap na naging stepping stone ni Arya. Nang makita si Arya na nakatayo sa entablado at nagniningning, tila sinampal ng malakas si Caroline. Wala siyang kakayahan sa pag-arte. Ang dahilan kung bakit siya maaaring tumayo dito ay dahil sa kumpanya. Kung hindi siya, si Caroline Bennett, ay malamang na mapahinto sa pintuan. Napaatras siya ng kalahating hakbang at mahigpit na hinawakan ang braso ni Daniel, imposible. Ang mga taong iyon ay may Arya lamang sa kanilang mga mata. Ni hindi niya kayang manalo laban kay Arya. Paano makipag-usap tungkol sa kanyang hinaharap? Daniel, imposibleng wala akong sense of existence. Siguradong sadyang naglalaro si Arya. Nagsiselos siya sa akin. Kaya ganito ang pakikitungo niya sa akin. Tumango si Daniel. Arya, napakalayo mo na. Ang kanilang mga salita ay walang batayan. Upang makahanap ng kaginhawaan, kailangan nilang buhusan ng maruming tubig si Arya. Ako. Sa paggawa ng pelikula, nakita ng lahat na ang papel ay pinili niya. Ginampanan niya ang eksena. Kayang kontrolin ang mga kilos niya. Hindi maganda ang sarili niyang kakayahan, wala itong kinalaman sa akin. Hindi. Kung gusto mo talaga siyang i-promote, then think about how to improve herself. Don't tell me habang buhay ka aasa sa hype. Sumimsim si Arya ng tiyampag sa kanyang baso. Tiningnan ni Jason ang oras at umakyat sa stage para i-announce sa lahat. Attention everyone, may dalawa pang bisita dito ngayon. Sila ang mga taong namamahala sa Delhi. Nagulat ang lahat. Ang brand na ito ay kumilos sa isang high-profile na paraan. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Walang nakakaalam kung sino ang nandito ngayong gabi. Sa sandaling lumitaw sila, inihayag nila ang isang piraso ng mabibigat na balita. Narito kami ngayon para sa tagapagsalita ng aming bagong produkto, Miss Arya. Siya ang magiging tagapagsalita ng aming brand para sa Asia. Ang pagkakataong pinangarap ng maraming tao ay nahulog sa mga kamay ni Arya ng ganoon. Magiging celebrity siya sa rurok ng kanyang kasikatan. Ang mataas na bayad sa pag-endorso na ito ay kumakatawan sa isang napakataas na panimulang punto. Ito ang mga bagay na hindi maihahambing ni Caroline. Sa sobrang galit niya ay namutla ang mukha niya at nahihilo ang ulo. Kung hindi siya umasa kay Daniel, bumagsak na siya. Kung ikukumpara sa pag-endorso ng DEG, ang kanyang pag-endorso ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi ka nakatanggap ng endorsement nang walang pahintulot ng kumpanya. Wala nang pakialam si Daniel at tinanong si Arya. Nang marinig nila ang balita sa oras na ito, naramdaman ni Daniel at Davina na sila ay niloko ni Arya. Gumastos sila ng napakaraming pera upang suportahan si Caroline at gumugol din ng maraming pagsisikap na makipag-ugnayan sa paggawa ng pelikula sa oras na ito. Hindi nila inaasahan na makikinabang dito si Arya.
Hindi matanggap ni Daniel ang puntong ito. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan mo at sa akin ng pribado. Malinaw na nakakahiya sa kumpanya ang ginawa mo. Nahihiya. Dahan-dahang lumingon si Arya. Ang kontrata ay naaprubahan ng mga nakatataas ng kumpanya. Tinataka nito ng Board of Directors. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong. Isa pa, gusto kong ipaalala sa iyo na kami ni Caroline ay parehong artista na pumirma ng kontrata sa kumpanya. Masyado kang partial sa kanya. Hindi ka ba natatakot na hindi mo mapanatili ang iyong posisyon bilang Pangulo? Bagamat ang pamilya Parker ang may mayorya ng shares ng Brilliant Entertainment, may karapatan pa rin ang Board of Directors na tanggalin si Daniel. Tinakot mo ako. Galit na galit si Daniel. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Arya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin nito. Gayunpaman, hindi niya ito mapabulaanan. Siya ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap kay Caroline, kabilang ang shoot sa ibang bansa. Upang mapasaya si Caroline, maraming hindi maipaliwanag na gasto sa mga account ng kumpanya. Kung ito ay iulat sa lupon ng mga direktor, siya. Sinubukan niya ang lahat para hikayatin ang Board of Directors na suportahan si Caroline, ngunit sa huli, gumawa si Arya ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, pagkatapos ng kabiguan na ito, muling bumagsak ang reputasyon ni Caroline. Paano siya magbibigay ng daan para sa kanya sa hinaharap na makahanap ng mga mapagkukunan? Lahat ng uri ng paghihirap ay naging dahilan upang hindi komportable ang puso ng magkapatid na Parker. Nais ni Davina na mapunit niya si Arya. Hindi niya pinangarap na si Arya ay talagang magkakaroon ng kakayahang makuha ang titulo ng tagapagsalita ng Digi Asia. Sa hinaharap, sa Brilliant Entertainment, hindi siya mapapantayan. Kung magpapatuloy ito, ang ituturing ay si Caroline lamang. Dalhin mo siya. Nakita ni Davina na natulala na si Caroline at nagmamadaling hinimok si Daniel. Halos magtakbuhan silang tatlo. Pagsakay nila sa kotse, napaluha si Caroline. Nang makita siya ni Daniel na malungkot, pareho siyang nagalit at walang magawa. Ate, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto ba talaga nating makitang bumalik si Arya? Openly provoke niya ako. Pangarap na bumalik siya. Sa kabilang banda, nakaupo si Allen sa opisina at nakikinig sa report ng assistant. Puno ng lamig ang malalim niyang itim na mga mata, bantayan mo ang mga galaw ni Davina. Ayokong may maapektuhan si Arya. Nay. Ese. Eli. Ang network ng balita ng Dahua Entertainment ay napakaraming kaalaman. Nalaman niya ang plano ni Davina sa unang pagkakataon. Kung sino man ang nangahas na magkaroon ng mga disenyo sa kanyang babae, huwag sisihin sa kanyang pagiging walang awa. Sa pagtingin sa oras sa kanyang relo, hinubad niya ang kanyang suit jacket mula sa sabitan at nagmaneho papunta sa hotel ng banquet. Makalipas ang 15 minuto, lumabas si Arya dala ang kanyang handbag. Nakita niya si Allen na maihawak na dark blue na payong at nakatayo sa kalsada na naghihintay sa kanya. Ang lungsod na hinugasan ng ulan ay napakatahimik. Narinig niya ang tunog ng kanyang mataas na takong at naglakad sa harap niya. Bakit ka nandito? Puno ng ngiti ang mga mata niya. Bukas na sila babalik sa China. Matagal na siyang nakasama ni Allen. Ang mga dokumentong nangangailangan ng kanyang lagda ay malamang na nakatambak na parang bundok. Miss na kita. Bahagyang pumulupot ang manipis niyang labi at nagpakita ng maalalahaning ngiti. Hinubad niya ang coat niya at isinukbit sa balikat ni Arya. Pagkatapos, iniabot niya ang payong kay Arya at diretsong binuhat ito mula sa baywang. Walang kawalang interes sa kanyang mga mata na parang isang emperador. Naroon lamang ang kahinahunan sa kanyang asawa. Allen ni. Medyo malayo ang parking lot. Hindi man lang siya tinulak ni Arya palayo. Nakasandal ang maliit na ulo nito sa dibdib nito at umaktong spoiled. Sana talaga hindi na darating ang bukas. Gusto kong magpatuloy sa paglalakad ng ganito kasama ka. Kung gusto mo, pwede tayong tumira dito. Malalim at masarap pakinggan ang boses ni Allen. Nang sabihin niya ito, hindi siya nagdalawang isip. Ang mga salitang ito ay matamis sa puso ni Arya. Seryoso niyang tinignan ang side profile ni Allen. Okay, kapag nagretiro ka na. Napatingin sa kanya si Allen at binilisan ang lakad. Anong mali?
Napakurap si Arya at napayakap ng mahigpit sa leg. Hindi ako makapaghintay. Gusto kita. Bumalik si Arya at nireplay ang alamat ng reyna ng pelikula. Isang bida sa pelikula na minsang hindi naintindihan ng lahat ay isinilang na muli mula sa abo. Isang magandang palabas ang pinatugtog sa harap ng kamera. Ang kanyang maselan na tampok sa mukha ay sumakop sa buong mundo. Bilang karagdagan, siya ay naging tanging tagapagsalita ng Devi sa Asia sa isang iglap. Ang halaga ni Arya ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ang mga domestic fans ay otomatikong bumuo ng mga fan club. Ang impluwensya ni Arya sa industriya ng libangan ay tumaas din kung ikukumpara sa munting si Caroline na umagaw sa kanyang kasintahan. Ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang patunayan na ang mga lumang kwentong iyon ay pawang mga alingaungaw. Ang pangarap ni Caroline na malapit ng magkatotoo ay parang isang higanting gulong na tumama sa malaking bato ng yelo at lumubog sa dagat. Hinampas niya ang mesa ng may galit, tiyak na gumamit siya ng hindi masabi na paraan. Noong una, gusto niyang gamitin si Arya para tumapak sa kanyang ulo at makakuha ng katanyagan at kapalaran, ngunit sa huli, siya ay naging isang malaking biro. Hindi kumbinsido si Caroline kahit anong mangyari. Galit na galit din sina Davina at Daniel pero mas kalmado sila sa kanya. Caroline, ang bagay na ito ay isang foregone conclusion na. Pagkatapos umalis sa pintong ito, hindi ka maaaring magpakita ng anumang pag-aalala. Kung hindi, kapag nahuli ka ng mga reporter, ikaw ang masasaktan. Sabi ni Davina at lumingon kay Daniel. Alam ko na sobrang pressure ang binigay sa iyo ng Board of Directors. Ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang. Ate, sobrang gulo na ngayon. Ano ang gusto mong gawin ko? Kumunot ang noo ni Daniel. Maaari akong humingi ng tulong kay Tito Odi. Umaasa rin si Davina na magiging maayos ang sitwasyon. Ang kanyang tiyuhin ay ang deputy director ng isang kumpanya sa pamumuhunan sa ibang bansa at kilala ang maraming malalaking direktor sa industriya ng entertainment. Kung lalabas siya, tiyak na mapipigilan niya si Arya sa pagbabalik. Masama lang ang relasyon nila ni Daniel noon pa man at madalang na itong makipag-ugnayan sa mga nagdaang taon. Pag-usapan natin ulit. Ang gulo ng isip ko ngayon, ayoko nang pag-usapan ang mga bagay na ito. Tumayo si Daniel. Medyo naiinip siya. Magsasalita pa sana si Davina nang mag-ring ang phone niya. Iyon ay ang telepono ng kumpanya. Nang marinig niya ang pagtapos ng assistant, nagulat siya, ako di. Sister Davina, galit na galit ang key. O dahil ang paggawa ng pelikula ng behind the scenes, sa pagkakataong ito ay may napakasamang impluwensya sa kumpanya. Ang ibig niyang sabihin ay bumalik ka sa iyong bansa para magpahinga sandali at bigyan ka ng mahabang bakasyon. Ano? Blanko ang isip ni Davina. Hindi niya akalain na makakaapekto sa kanya ang pangyayaring ito. Nasaan ang key? Oh, pupunta ako at makikita ko siya kaagad. Hindi na kailangan. Nagtalaga siya ng iba na papalit sa iyo. Masyado na kayong malayo sa pagkakataong ito. Hindi pa rin alam ng si o ang tungkol sa relasyon ninyo ni Caroline. Kung alam niya, kung gayon. Natatakot ako na hindi ito magiging kasing simple ng mahabang bakasyon. Kung papanagutin ka ng kumpanya, hindi ka makakagawa ng pangalan para sa iyong sarili sa lupong ito. Higit pa rito, ang insidenteng ito ay naging sanhi ng pagkawala ng kumpanya ng higit sa 100 milyon. Baon ka sa utang kapag hindi ka umalis. Ilang minuto lang, nasira ang career ni Davina na pinaghirapan niya ng maraming taon. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tumawag sa kabilang partido at humingi ng awa. Hinatulan siya ng kamatayan. Namumula ang mukha niya. Nang muli siyang tumingala, puno ng galit ang mga mata niya. Daniel, tapos na ang lahat. Nasaktan ako ng husto ng slot na si Arya. Ginamit niya ang mga mapagkukunan ng kumpanya para bigyang daan si Caroline at sinira ang reputasyon ni Arya. Gayunpaman, nakita ito ng directing team at naapektuhan ang imahe ng kumpanya. Pagkatapos noon, umasa si Arya sa episode na ito para mag-film ng malaking sunog. Ang hindi inaasahang resulta na ito ay nagpalungkot sa mga upper echelon ng kumpanya. Kaya lang ayaw niyang tanggapin iyon. Bakit nakayapak ni Arya ang ulo niya nang walang ingat? Kuya ate, okay ka lang ba?
Medyo natakot si Daniel sa mga mata niya. Gusto kong bumalik. Gusto kong bumalik. Halos mabaliw si Davina. Naglakad siya pabalik-balik sa silid at patuloy na bumubulong. Gusto kong sirain ng tuluyan si Arya. Gusto ko siyang gamitin at bumangon muli. Si Davina mismo ay isang ahente. Pagkatapos niyang sumikat ang ilang celebrity, nanatili siya sa ibang bansa para magtrabaho. Talagang hindi niya mapayagang bumalik si Arya. Ate, huminahon ka. Napatingin si Daniel kay Caroline at naglakad papunta sa gilid ni Davina. Malumanay niyang payo, this time ginamit namin si Arya at nakipag-away na kami sa kanya. Paano siya pumayag na kunin mo siya? Gayon din, si Julia ang espiya na ipinadala namin sa kanyang tabi. Julia, sa tingin mo ba isa pa rin siya sa inyo? Inangat ni Davian ang ulo niya at pinigilan si Daniel na magpatuloy, nakapagdesisyon na ako. Dahil gusto ni Arya na bumalik, babalikan ko siya. Pagkatapos, kapag siya ay nasa pinakamaliwanag na oras niya, ganap ko siyang pupuksain. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang nagpasikat sa kanya. Lahat ng plano ni Davina ay para sa kanyang kapakanan. Ngunit hindi makaupo si Caroline. Sa paraang ito, hindi sila ni Arya makapagkumpara. Ate Davina, masyado kang excited ngayon. Umupo tayo at pag-isipan ito. Baka may mas magandang paraan? Kapag si Arya ay napromote ng kumpanya, mawawala ang lahat ng kanyang posisyon. Hindi niya iyon papayagan. Mangyari. Alam na alam ni Davina ang iniisip ni Caroline. She snorted, nahulog ako sa ganitong stage dahil sayo. Nasa iyo na si Daniel at naging manugang na ng pamilya natin. Gusto mo pa bang maging top female star? Walang perpektong tugma sa mundong ito. Kinuha niya ang kanyang bag, sinara ang pinto at umalis. Hindi komportable si Caroline sa mga salitang ito. Totoong may Daniel na siya, pero ano? Ang crush niya si Arya at maging movie queen pa rin ang pangarap niya. Caroline, huwag kang magalit. Pag-uusapan natin ang bagay na ito pag-uwi natin. Hindi naman talaga sinuportahan ni Daniel ang ideya ni Davina, pero dahil umabot na sa ganito, wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Dahan-dahan lang niyang inaalo si Caroline. Sina Luna at Julia ay inihatid si Arya sa boarding gate. Pagkasakay ni Arya sa eroplano, nakikita pa rin niya ang karatula sa labas ng bintana na pareho siyang gumalaw at gumalaw. Dahil sa kanilang pagmamahalan, nagkaroon siya ng motibasyon na magsumikap. Tiyak na gagawa siya ng mas mahusay na mga gawa at hindi hahayaang magsisi sila sa pagsuporta sa kanya. Arya, parang nakikita ko ang nakaraan. Galit na sabi ni Luna, noong oras na iyon, ang iyong mga tagahanga ay masigasig din. Ngumiti si Arya at hindi sumagot. Malayo pa ang lalakbayin niya. Pagkalapag ng eroplano ay marami pa ring fans ang naghihintay sa airport, ngunit ngayon din ang flight ni na Caroline at Daniel. Pero walang fans na naghihintay sa airport. Nang si Arya ay napapaligiran ng mga tagahanga upang pumirma, kinuha ni Daniel si Caroline at umalis mula sa kabilang panig. Sila ay malungkot na walang nagmamalasakit sa kanila. Inaliw ni Daniel si Caroline habang nasa daan, nag-aalala na baka ma-stimulate siya at maapektuhan ang kanyang katawan at anak. Ngunit habang inaalo niya si Caroline, mas napagtanto niya kung gaano siya mali. Maling hinusgahan niya ang ugali at lakas ni Arya. Kung hindi lang siya naging extreme noon, baka may puwang pa para sa negosasyon ngayon. Iniisip ang kalmadong ekspresyon ni Arya, labis siyang nabalisa. Dati, hinding-hindi siya tratuhin ni Arya ng ganito. Pero ngayon, gusto niyang durugin ng tuluyan si Caroline at lampasan pa ang Brilliant Entertainment. Sa paglipas ng panahon, ang tagumpay na makakamit ni Arya ay maaaring hindi niya maisip. Ang pagpapakawala sa kanya ng ganito, mas mabuting mag-isip ng ibang paraan. Ang halaga ni Arya ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ito ay isang magandang bagay para sa Brilliant Entertainment, ngunit nang makita ni Daniel si Caroline, hindi siya maaaring maging masaya. Tinatapakan ni Arya si Caroline ng ganito ngayon, baka ganito ang trato nito sa hinaharap. Sinabi sa kanya ng intuwisyon ni Daniel na hindi na siya makapaghintay na mapatay. Pagkatapos niyang pauwiin si Caroline, diretso siyang pumunta sa kumpanya para harapin ang mga bagay na ito. Nakatayo si Caroline sa balkonahe sa ikalawang palapag. Unti-unting nagdilim ang liwanag sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman kung sino ang mga judge ng Jinx Movie Queen ngayong taon. Malamig niyang sabi sa katulong.
Noong una ay gusto niyang gamitin ang shoot na ito para sumikat, ngunit hindi niya inaasahan na makakakuha ng magandang review si Arya. Kung nabigo muli ang pagsusuri ni Jinx Movie Queen, ano ang silbi ng pag-iingat sa bata sa kanyang sinapupunan? Nakuha nga niya ang pag-ibig ni Daniel, ngunit ang gusto niya ay higit pa doon. Paano kung siya ang may bahay ng Brilliant Entertainment? Gusto niyang manalo, gusto niyang talunin si Arya. Gagawin mo ba talaga ito? Tumingin sa kanya ang katulong na may komplikadong ekspresyon. Kung malalaman ni Direk Daniel, natatakot ako sa inyo. Maliban sa mga unspoken rules, ano pa ang maaaring ipagpalit ni Caroline? Ngunit kung gagawin niya ang hakbang na ito, mahirap na bumalik. Hindi naman ako natatakot. Ano ang kinakatakutan mo? After this shooting, hindi na kasing ganda ng dati ang ugali ni Davina sa akin. Kailangan pa niyang tulungan si Arya. Yun ang sinabi ko. Kapag sumikat talaga si Arya, Will. May puwang pa ako para manirahan sa Brilliant Entertainment? Engaged ka na kay Direk Daniel. Marahil ay maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito upang makapagpahinga ng mabuti, ang katulong ay nagpatuloy sa pag-akit. Pahinga. Para maging babae ako ni Daniel, kailangan kong isuko ang buhay ko. Hindi ako mabubuhay ng ganyan. Si Caroline ay hindi magiging katulad ni Arya, naghihintay hanggang sa siya ay iwanan ng isang lalaki bago siya makahanap ng isang paraan para sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng bagay na ito, sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya kayang gawing tanyag ni Daniel. Nais lang niyang makahanap ng lalaking pinakamatutulong sa buhay niya. Naamoy ni Allen ang bango ng hapunan pagkapasok niya sa bahay. Pumunta siya sa kusina, binuhat si Arya at hinalikan ng malalim sa labi. Ikaw, Lee. Isang salita lang ang nasabi niya bago siya binuhat nito papunta sa kwarto. Ang iyong mga kamay ay mga kamay ng isang hinaharap na superstar. Ipagluluto kita in the future. Tinitigan niya ito ng may pagmamahal, puno ng pag-ibig ang mabituin nitong mga mata. Pero may gusto din akong gawin para sa lalaki ko. Lumapit si Arya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang liig. Bahagyang hinalikan ang manipis na labi nito, kumain ka muna, pagkatapos ay gagawin ko ang gusto mo. Natuwa si Allen sa kanyang mapanlokong ugali. Hinubad niya ang kanyang tali. Hindi ko hahayaang tumakas ka ng ganoon kadali. Sa gusto mo. Pilyong umiti si Arya at nagpatuloy sa pagluluto ng hapunan sa kusina. Maya-maya, 2 ulam at isang sopas ang nakahain sa mesa. Kung hindi ito nagawa ng maayos, Mr. Jones, huwag mo akong sisihin. Maingat na inihanda ni Arya ang pagkain para sa kanya na may banayad ng ngiti. Arya, ikaw ang pinaka-perpektong babae na nakita ko. Sa harap ng iba, siya ang reyna ng pelikula. Sa bahay, siya lang ang asawa niya. Ikaw din ang pinaka-perpektong lalaki na nakita ko. Kung patuloy tayong maglambingan ng ganito, magiging malamig ang pagkain. Ngumiti si Allen at nagsimulang kumain. Ang pambihirang kasal na ito ay nagkaroon ng gayong simpleng kaligayahan. Ito ay isang bagay na hindi makuha ng maraming tao sa entertainment circle. Nagniningning ang wagas na ningning ni Arya. Ibinaba ni Allen ang kanyang chopsticks, sobrang nasira ang Caroline and Brilliant Entertainment this time. Kailangan mong mag-ingat. Ang kanyang impormasyon ay palaging tumpak. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Arya na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa lakas ni Arya, ngunit sa bilog na ito, napakaraming tao ang nag-iisna sa likod niya. Kaya niyang protektahan si Arya, ngunit hindi niya gustong mapahamak si Arya kahit kaunti. Naiintindihan ko. Wala akong natanggap na tawag mula sa kumpanya. Malamang na iniisip nila ang tungkol sa mga hakbang sa pagwawasto. Bagamat si Daniel ang o ng kumpanya, napakaraming bagay ang kailangang ipasa sa Board of Directors. Kakakuha ko lang ng endorsement contract sa Delhi. Wala silang lakas ng loob na direktang puntiryahin ako. Hinawakan ni Arya ang kamay ni Allen, don't worry. Para sa'yo po protektahan ko ang sarili ko. Nagtama ang kanilang mga mata. Unti-unting lumalim ang relasyon ng mag-asawa. Parang silang dalawa lang sa mundong ito. Kasabay nito, nagkaroon ng kaguluhan sa industriya ng pelikula sa bansa. Ang artistang si Caroline, na lubos na iginagalang ng Brilliant Entertainment, ay naging stepping stone sa galit na reyna ng pelikula. Ang dumi mula sa nakaraan ay hinukay ng iba,
kabilang ang kung paano niya nagawang makagambala sa relasyon ni Daniel at Arya at matagumpay na naging may bahay. Naiwan lang ang kanyang fan club na mailaman na shell. Ang mga larawan at mga post na ipinakalat sa online ay nagpabagsak sa reputasyon ni Caroline. Busy ang buong Brilliant Entertainment sa usapin ni Caroline. Kung hindi pabayaan ang pakikipagkumpetensya sa Jinx Movie Festival, baka hindi na siya makapaglaro ng pelikula. Ang mga mapagkukunang pinansyal at lakas tao ng kumpanya para sa kanya ay maubos lahat. Dahil pagkatapos may broadcast ang programang iyon, ginamit ni Arya ang kanyang lakas para patunayan ang sarili. Sa kabilang banda, si Caroline ay napatunayang isang florera, isang ikatlong rating na aktres na umaasa sa kanyang katawan upang ma-promote. Maraming mga entertainment report ang naglabas ng mga larawang kinunan nila noong nakaraan at inihambing ang mga ito ng magkasama. Napakasimple at matigas ang ekspresyon ni Caroline sa bawat pelikula. Gumamit siya ng glaring teknike at ang kanyang acting skills na hindi nag-improve para kumita ng pera. Pinatunayan ng katotohanan na ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay may maraming puwang para sa pagpapabuti. Kung hindi nila maibabalik ang sitwasyon, hindi magtatagal para tuluyang mawala sa entertainment circle ang apat na salita ni Caroline. Ito ang kalupitan ng bilog na ito. Pag sumikat ka, lahat ng mata ng mundo nakatutok sa'yo. Kapag nagsimula ka ng bumaba, wala nang puwang para sa iyo na ikot ang mga talahanayan.